So dito natin mapapatunayan na si BBM ay tuta ng Amerika. Bakit ginawa niya ng may sungay na mukhang satanic na kasing haba ng sungay niya yung logo ng Pagcor na napakaganda at binabayaran niya ng 5 million. Hindi yan pera ni Tanso ang binayad. People's money po yan. They are wasting our money. Habang yung mga Pilipino na mamatay sa gutom, sa sobrang mahal at wala lang namang ginawang aksyon, ginawa ng resolusyon para sa mga tao, para sa ating mga kababayan na mga mahihirap at sobrang hirap at tumaasa na magbabago yung Pilipinas. Saan yung pagbabago na mag-aapat na taon na walang pangundangang nagtataasan yung presyo, kahit ibaba lang ng kahit 5 duling. At lalong tumataas. At yung mga Pilipino nahihirapan na sa sobrang mahal ng ating mga bilihin. Yung sweldo natin kulang lang ikain natin. Paano na yung mga mahihirap? Yung mga simpleng mamamayan natin. Yung mga regular workers lang sa mga company. Mabuti pa nga yung mga nasa government, malaki yung sweldo. Pero nahihirapan pa rin sila sa sobrang mahal ngayon. Hindi naisip ng ating government na grabe. At nandyan yan sa batas, nandyan yan sa ating konstitusyon to prevent hunger to our people and to make it affordable to our people, kailangan i-decrease yung price. That is the government mandate. Pero hindi niya nagawa simula't umupo. Walang pangundangan ng tataasan yung mga bilihin. Saan doon ang mabuting ginagawa ng ating Pangulong Marcos? Hindi kayo nahiya. Kakampihan niyo yung mga politiko na sila lang yung kumakain ng masarap. Sila lang yung nagtatravel gamit yung pera, gamit yung billions of money ng taong bayan habang tayo ay nagugutom. Natutuwa kayo? Ha? Binoto natin si Marcos para magserbisyo ng maayos sa ating bayan. No? Para guminhawa naman yung mga mahihirap. Yung iba nga ay umaasa sa ill-gotten wealth na ako hindi naman ako naniniwala na ibibigay yun. Nung sabi ni Marcos, ibibigay daw. Sabi ni Imelda Marcos na hindi pa namatay. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pero patuloy pa rin ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Gumagamit ng billions of money. Hindi lang 1 billion, hindi lang 2 billion. 10 billion po yung ginagamit niya habang siya ay nagpapasarap sa ibang bansa at wala naman tayong nakukuha at wala naman tayong benefits na nakukuha. Siya lang ang kumukuha ng malaking benefits, naka-loan, naka-utang ng mga investment, trillion of money. Nasaan yun? Bakit naghihirap tayo? At hindi niyo na-sense yan at hindi niyo naramdaman kasi mga surot kayo, mga bangag kayo. Ayan na nga yung logo Pag nagpapatunay na satanas talaga to, demonyo to at walang malasakit sa taong bayan. Yun ang katotohanan dito. Hindi pa kayo gising? Binoto natin si Marcos para magserbisyo, hindi po gawing artista, gawing idolo. Paka-ignorante ng ating mga Pilipino na hanggang ngayon, no? Kaya nga naghihirap tayo dahil ignorante tayo. Mamamatay na lang tayo, mamamatay na lang yung mga apo ninyo, magiging ganito pa rin yung Pilipinas, walang asinso. Kasi ang yumayaman ng yumayaman, ang naging billionaire, ang yung mga politiko lang. Dahil ginagawa ninyong santo, hindi nyo tinitingnan yung ginagawa ng ating mga politiko dahil binoto natin yung mga politiko para gawing public servant, para magserbisyo ng maayos, para maging safety, maging maunlad ang ating bayan, hindi po maging maunlad ang buhay nila. Yun ang totoo. Yun po ang masakit kasi mga ignorante yung mga Pilipino. Yun po ang tamang reaksyon dito. Ignorante yung mga Pilipino kaya wala tayong asenso hanggang ngayon. Tingnan niyo yung logo. Yan po yung the greatest achievement ng ating Pangulo. No? Binago yung logo, ginawang santilmo, ginawang satanas, ginawang demonyo na kasing haba ng sungay niya. Ayan ba hindi niyo ma-sense yan? Na wala yung pagmamahal sa bayan? Ginawa lang ang demonyo Yan ba yung may malasakit? May pag-ibig, may pagmamahal, tapos gawin ninyong Diyos. That is the biggest embarrassment to our country na ginawang ganito yung logo. Mukhang demonyo. Naku naman, hindi pa rin ninyo na sense. Grabe naman, sobrang ignorante naman kayo. Tapos sabihin, little knowledge is dangerous. Wow, saan ang pag-uutak ninyo? Saan ang intellectual knowledge dito sa nakikita natin? Ha? Kahit nga pakiramdam, wala kayo. Intellectual knowledge pa ba? Kaya nga wala tayong asenso sa mga ninyo, katang-isip ninyo. Puro kayo katang-isip, puro kayo imagination na si Marcos ay maganda, maganda yung pamumuno. Nako, kayo yung walang intellectual knowledge. Pakiramdam lang nga, wala kayo. So paano yung bansa natin? Wala kayong pakiramdam. Tsaka wag na nating pag-usapan dito yung intellectual knowledge dito kasi wala kayo. Nakakahiya kayo. You are so very embarrassing people na mga surot na mga bangag na naging kulto ng mga politiko
na binabayaran natin, sinisweldoan natin at ginagawa tayong loko-loko, ginagago tayo. Kaya kawawang Pilipinas. Yun ang totoong reaction dito.